Isang matandang babae na nasa wheelchair ang tahimik na nakaupo sa hangganan ng kapatagan habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang katapusang abot tanaw. Biglang lumitaw ang isang kabayo, isang mailap, ligaw at napakagandang Mustang na kumikilos ng may halong biyaya at pag-iingat. Habang papalapit ang kabayo, may nangyaring tila isang himala na buo ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Bakit kaya lalapit ang isang malayang hayop sa isang taong nakakulong sa isang wheelchair? Ang sandaling ito ang nagpasimula ng sunod-sunod na pangyayari na magpapamangha sa lahat at siyang magiging simula ng isang kwento ng katatagan, pag-asa at ng isang ugnayang lumampas sa lahat ng inaasahan. Matagal nang naninirahan si Margarita Perez sa gilid ng kapatagan. Ang kanyang simpleng bahay ay tila isang santuwaryo na puno ng mga litrato noong siya ay isa pang mangangabayo. Nakilala sa kanyang elegante at kahangahangang pagsakay sa kabayo. Ngunit biglang nagbago ang kanyang buhay 20 taon na ang nakalilipas nang masangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan na naging dahilan ng kanyang pagkaparalisa mula baywang pababa. Ngayon, sa edad na 78, ang tanging ugnayan ni Margarita sa mga kabayo ay ang pagmamasid sa mga ligaw na Mustang na malayang gumagala sa malalawak na kapatagan mula sa kanyang beranda. Ang kanyang buhay ay naging isang paulit-ulit na routine. Linggo-linggo ay dumadalaw ang kanyang apong si Elena upang magdala ng mga pagkain at makasama siya. Ngunit sa karamihan ng panahon, mag-isa si Margarita at ang kanyang kaluluwa ay nananabik sa kalayaang dati niyang tinatamasa. Ang walang katapusang kapatagan sa labas ng kanyang tahanan ay naging paalala ng kanyang nakaraang buhay at ng patuloy na kagandahan ng kalikasan. Isang umagang maliwanag ang langit, itinulak ni Margarita ang kanyang wheelchair palabas upang damhin ang banayad na sikat ng araw. Doon niya nakita ang isang pambihirang tanawin, isang nag-iisang Mustang ang namamalagi sa dulo ng kanyang lupa. Hindi tulad ng ibang kabayo na iniiwasan ng mga tao, ang kabayong ito ay napakalapit. Ang makintab nitong maitim na balahibo ay kumikislap sa sinag ng araw at ang matalas nitong mga mata ay tila nakatitig sa kanya. Sa una, nagulat si Margarita. Alam niyang kadalasan ay mailap ang mga ligaw na kabayo. Ngunit hindi tumakbo palayo ang Mustang, bagkus ay dahan-dahang lumapit ito. Ang tunog ng mga paa nito ay dumadagundong sa tuyong damo. Bumilis ang tibok ng puso ni Margarita habang mahigpit niyang hinawakan ang mga gilid ng kanyang wheelchair. Huminto ang Mustang mga 20 talampakan mula sa kanya. "Bakit ka nandito?" Mahinang bulong niya, nanginginig ang boses. Kumibot ang tainga ng kabayo, tila naiintindihan nito ang kanyang sinabi. Habang pinagmamasdan ng nilalang na iyon, napakabuhay, napakalaya, nakaramdam si Margarita ng selos. 20 taon na ang lumipas mula nang naramdaman niya ang ganoong uri ng kalayaan. Ngunit biglang nawala ang mahikanang sandali nang biglang tumalikod ang Mustang at tumakbo palayo. Naglaho sa likod ng burol gaya ng biglaan nitong pagdating. Nanatiling nakatulala si Margarita, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, muling nabuhay ang isang damdamin sa kanya, isang pakiramdam ng paghanga, isang apoy ng diwang akala niya'y tuluyan nang nawala. Nang dumating si Elena kinahapunan, agad na ikinuwento ni Margarita ang nangyari. "May lumapit sa aking ligaw na kabayo." Masiglang sabi niya, puno ng pagtataka ang tinig. Bahagyang natawa si Elena, inakalang isa na naman iyon sa makukulay na kwento ng kanyang lola mula sa nakaraan. "Baka panaginip lang yon, Lola." Ngunit buo ang loob ni Margarita na hindi iyon panaginip. Lumapit talaga sa kanya ang Mustang at sa kanyang pakiramdam, hindi pa tapos ang koneksyon nilang dalawa. Kinabukasan muling pumwesto si Margarita sa kanyang paboritong lugar sa beranda. Pasikat pa lang ang araw,
Tinatamaan ng mainit-init na kulay, kahel, ang buong kapatagan. Pinagmasdan niya ang abot-tanaw, tahimik na umaasang muli niyang masisilayan ang misteryosong kabayo. Lumipas ang mga oras sa katahimikan gaya ng nakagawian. Ngunit nang malapit na siyang bumalik sa loob, may narinig siya, ang marahang paulit-ulit na yabag ng mga paa sa lupa. Napigil niya ang kanyang hininga at tumingin sa kapatagan. Naroon muli ito, ang parehong Mustang mula kahapon. Dahan-dahan itong lumapit, ang bawat hakbang ay maingat ngunit may layunin. Mabilis ang tibok ng puso ni Margarita dahil sa matinding pananabik. Nakakita na siya ng maraming ligaw na kabayo noon, pero wala pang lumapit sa kanya na may ganitong klasing tapang at pag-usisa. Sa pagkakataong ito, mas lumapit pa ang Mustang, huminto na lang ng ilang talampakan mula sa kanyang beranda. Tinitigan siya nito, ang tingin nito'y matalim, na parabang sinusubukang unawain ang marupok na babae sa harap niya. Di niya namalayang iniunat ni Margarita ang nanginginig niyang kamay. "Hello!" Mahina niyang sambit. Hindi gumalaw ang kabayo. Lumawak lang ang butas ng ilong nito habang inaamoy siya. May tunay na koneksyon na nabuo sa pagitan nila, na parabang may nakikita ang Mustang kay Margarita na hindi nakikita ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo palayo ang kabayo. Nanatili ito, dahan-dahang nanginginain malapit sa kanya habang binabantayan siya sa gilid ng paningin nito. Tahimik lang si Margarita, halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang siya'y tunay na kinilala, hindi lang bilang isang matandang babae sa wheelchair, kundi bilang isang tao na karapat-dapat pansinin at kausapin. Lumipas ang mga araw at mas madalas na bumisita ang Mustang, palapit ng palapit sa kanyang beranda. Dahil dito, nagsimula si Margarita na mag-iwan ng maliliit na balde ng tubig para dito. Tinawag niya itong si Rayo dahil sa makintab nitong maitim na balahibo na tila nawawala sa mga anino tuwing dapit hapon. Ngunit nang ikwento niya ito sa kanyang apong si Elena, nag-alinlangan ang dalaga. "Hindi naman lumalapit ang mga ligaw na kabayo sa mga tao, Lola. Sigurado ka bang hindi mo lang naiisip iyon?" Ngumiti si Margarita puno ng pag-unawa. "Minsan, Elena, nararamdaman ng ligaw kung ano ang wasak at baka may nakikita ito sa akin na hindi mo napapansin. Ngunit hindi lahat sa komunidad ay masaya sa pagbisita ni Rayo." Isang kapitbahay na ranchero, si Tomas, ay nakita ang Mustang malapit sa kanyang mga baka. "Abala, yang kabayong yan," babala niya kay Margarita isang hapon. "Nakakagulo yan sa mga hayop at kapag tuloy-tuloy yan, baka may gumawa na ng paraan." Nanikip ang dibdib ni Margarita. Alam niyang delikado ang sitwasyon ng mga ligaw na Mustang. Madalas silang hinuhuli o itinataboy kapag napalapit sa mga tirahan ng tao. Hindi naiiba si Rayo at ang posibilidad na mawala ang koneksyon nilang dalawa ay nagdulot ng takot sa kanya. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa beranda at nakatanaw sa kapatagan, muling lumapit si Rayo, mas malapit pa kaysa dati. Nang nagtagpo ang kanilang mga mata, napuno si Margarita ng matinding paninindigan. Kung babaligtad ang komunidad laban kay Rayo, handa siyang ipagtanggol ito, kahit pa kailangan niyang tumayo laban sa mga matagal na niyang kapitbahay. Naging pang-araw-araw na kasiyahan ang mga pagbisita ni Rayo. Tuwing umaga, pumupwesto si Margarita sa kanyang beranda at ang puso niya ay sumisigla sa tuwing makikita ang madilim na anyo nito sa liwanag ng araw. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nawala ang pag-iingat ni Rayo at nagsimula na siyang kausapin ni Margarita sa parehong malambing na tono na ginagamit niya noon sa kanyang mga alagang kabayo. "Magandang umaga, Rayo," bati ni Margarita isang maliwanag na hapon, sabay abot ng isang karot gamit ang kanyang kulubot na kamay. Sa una, tumigil si Rayo
Gumalaw ang kanyang mga tainga habang pinag-aaralan ng sandali. Pagkatapos, dahan-dahan at may pag-iingat, lumapit siya. Ang mga butas ng ilong ay lumawak habang inaamoy ang karot. Pinigil ni Margarita ang kanyang hininga, natatakot na baka kahit konting kilos ay makapagpatakbo sa kabayo. Pero sa kanyang pagkamangha, mahinang kinuha ni Rayo ang karot, dumampi ang malambot nitong labi sa kanyang palad. Mula kay Margarita ay sumabog ang isang masayang tawa. Malinaw, totoo at masiglang umaling-awngaw sa buong kapatagan. Matagal na niyang hindi naranasan ang ganitong halakhak, isang tunay na tanda ng kasiyahan, hindi isang ngiti lamang para sa formalidad o kagandahang loob. Sa araw na iyon, nanatili si Rayo malapit, kumakain ng damo sa bakuran habang pinagmamasdan siya ni Margarita. Ang puso niya ay muling napuno ng layunin, isang pakiramdam na inakala niyang matagal nang naglaho. Kumalat sa buong bayan ang kwento ng kakaibang kilos ng ligaw na Mustang. Nagsimulang dumalaw ang mga kapitbahay, naakit ng mga kumalat na tsismis. Habang ang ilan ay namangha sa ugnayan ni na Margarita at Rayo, ang iba naman, tulad ni Tomas, ang ranchero, ay itinuring itong isang abala. "Walang puwang ang hayop na yan dito, Margarita," madiing sabi ni Tomas isang araw. "Sa pag-aalaga mo sa kanya, pinapapunta mo siya palagi at masama yan para sa lahat. Ang mga ligaw na kabayo ay dapat nasa kagubatan, hindi sa paligid ng mga tao." Humarap si Margarita sa kanya, kalmado at matatag ang ekspresyon. "Wala naman siyang sinasaktan, Tomas. May hinahanap siya, tulad ko rin." Sa kabila ng pagtutol ni Tomas, lalo pang lumalim ang koneksyon ni Margarita kay Rayo. Nagsimula siyang mag-iwan ng dayami at malinis na tubig at naghanda ng isang komportabling lugar malapit sa kanyang beranda kung saan ligtas na makakapahinga ang kabayo. Araw-araw, lalong lumalalim ang tiwala ni Rayo kay Margarita hanggang sa payagan na siyang haplusin ang leeg nito. Ang marurupok niyang daliri ay marahang dumudampi sa matitipunong kalamnan ng kabayo. Para kay Margarita, hindi lang basta pakikitungo sa isang ligaw na nilalang ang mga sandaling iyon. Ito ay isang mahalagang koneksyon. Bawat haplos, bawat munting ungol ni Rayo ay tila nagpapalubag sa mga dekada ng kalungkutan at pag-iisa. Sa kanya, nakita ni Margarita ang sarili matapang, malaya at patuloy na lumalaban para sa kalayaan kahit gaano kahirap. Ngunit ang katahimikang ibinabahagi ni na Margarita at Rayo ay hindi nagtagal. Isang araw, habang nanginginain si Rayo malapit sa bahay, narinig ni Margarita ang lumalakas na tunog ng makina. Bumagsak ang kanyang puso nang makilala niya ang paparating na truck ni Tomas sa daanan. Bumaba si Tomas mula sa sasakyan, ang mukha ay seryoso at matigas ang anyo. "Margarita, sinabi ko na sa iyo noon, nakita na naman ang kabayong yan malapit sa mga baka ko. Kapag may nangyaring pinsala, hindi magdadalawang isip ang mga awtoridad na kumilos at hindi ko na siya kayang ipagtanggol." Bahagyang nanginginig ang boses ni Margarita, ngunit malinaw ang kanyang paninindigan. "Hindi siya problema, Tomas. Nawawala rin siya tulad ng marami sa atin," mariin niyang sagot. Napabuntong hininga si Tomas, halatang may inip at pag-aalala, sabay iling ng ulo. "Margarita, hindi mo pwedeng iligtas lahat ng ligaw na nilalang. Minsan ganyan talaga ang buhay." Kinagabihan, nakaupo si Margarita sa kanyang beranda. Ang tingin ay nakatutok sa malalayong anino. Sa tabi niya, malinaw ang anyo ni Rayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ito. Matapos ang maraming taon ng pagiging walang magawa, sa wakas ay may bagay na siyang pinipiling ipaglaban. Makalipas ang isang linggo, nabalot ng biglaang pag-ulan ang tahimik na kapaligiran ng kapatagan. Makapal ang hangin, punong-puno ng banta ng paparating na bagyo. Nakaupo sa kanyang beranda, pinanood ni Margarita ang langit habang ito'y unti-unting dumidilim at mahigpit niyang hinawakan ang mga braso ng kanyang wheelchair.
Hindi pa nagpapakita si Rayo ng araw na iyon at unti-unting kinain ng kaba si Margarita habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang nababahala. Naging bahagi na si Rayo ng kanyang araw-araw at ngayon ramdam na ramdam niya ang kanyang pagkawala. Nang tuluyang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng hangin na humihiyaw at patuloy na pag-ugong ng kulog, hindi na mapakali si Margarita. Ang kapatagan na dati kalmadong tanawin ay biglang naging nakakatakot sa ilalim ng matatalim na kidlat. Ipinuwesto ni Margarita ang kanyang wheelchair malapit sa bintana. Mabilis ang tibok ng puso dahil sa pag-aalala sa ligaw na kabayo. Wala siyang paraan para malaman kung nakahanap si Rayo ng masisilungan o kung iniinda nito ang bagsik ng bagyo sa gitna ng bukas na kapatagan. Habang lumalalim ang gabi, hindi rin humuhupa ang unos. Halos hindi makatulog si Margarita dahil ang isip niya ay punong-puno ng pangamba para kay Rayo. Nang dumating ang umaga at humupa na ang ulan, iniwan nito ang kapatagan na basa at kumikislap sa liwanag. Mabilis siyang lumabas sa beranda, pilit hinahanap ang kahit anong senyales ng kanyang kaibigan. Tumigil ang tibok ng kanyang puso sa sandaling nasilayan niya ito. Papilay-pilay si Rayo, ang kanyang makintab na balahibo ay nagkumpol-kumpol sa putik at basang-basa. Mabagal ang kilos nito at wala na ang dating matikas na anyo. Parang nabasag ang puso ni Margarita sa nakita. Mabilis siyang tumawag, "Rayo, andito ako!" Kumibot ang tainga ng kabayo nang marinig ang kanyang boses. Sa kabila ng sugat, naglakad ito patungo sa kanya. Mabagal, hirap na hirap sa bawat hakbang. Nang makalapit ito sa beranda, napansin ni Margarita ang dahilan ng pagkapilay nito. Isang malalim na hiwa sa unahang binti, marahil dulot ng mga basurang tinangay ng bagyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilapit niya ang kanyang wheelchair. Rayo, bulong niya halos hindi makapagsalita sa damdamin, "Nasugatan ka." Hindi niya kayang baliwalain ang sinapit ng kabayo, pero alam din niyang hindi madali ang mag-alaga ng isang ligaw na hayop. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay, hinaplos ang basang balahibo nito. Kumibot si Rayo, pero hindi siya lumayo. Tanggap ang haplos bilang tanda ng tiwala. Kumuha si Margarita ng malinis na tela at antiseptic mula sa loob ng bahay at maingat na nilinis ang sugat. Tahimik lang si Rayo, ang kanyang matalim na tingin ay sumusunod sa bawat galaw ni Margarita, tila ba nauunawaan niya ang kahalagahan ng sandaling iyon. Isa siyang ligaw na kabayo at alam ni Margarita na maaring makasama sa kanya ang labis na pakikisalamuha sa tao. Pero ngayon, pinili nitong magtiwala sa kanya. Mabilis na kumalat sa komunidad ang balita tungkol sa pagkakasugat ni Rayo. Habang ang ilang kapitbahay ay nag-aalala sa kalagayan ng kabayo, ang iba, gaya ni Tomas, ay nakita ito bilang patunay na mapanganib si Rayo. "Margarita, tigilan mo na ang pag-aalaga sa kabayong yan," babala ni Tomas. "Kapag nasanay siya sa tao, mawawala ang likas niyang pagiging mailap. At kapag masyado siyang naging pamilyar sa paligid, baka magdulot pa siya ng problema." Hindi pinansin ni Margarita ang mga babala. Lumapit siya sa akin dahil kailangan niya ng tulong, matapang niyang sagot. "Hindi ba't tungkulin nating tumulong kung kaya natin?" Sumunod na mga araw ay naging pagsubok sa katatagan ni Margarita at sa lakas ng loob ni Rayo. Patuloy niyang ginamot ang sugat nito sa abot ng kanyang makakaya at humingi pa ng tulong kay Elena upang mailapit ang dayami at tubig sa bahay. Unti-unting bumuti ang lakad ni Rayo, ngunit alam ni Margarita na hindi panig sa kanila ang panahon. Habang tumatagal ang pananatili ni Rayo, lalo ring lumalaki ang posibilidad na may manghimasok. Isang gabi, habang nakaupo si Margarita sa beranda at si Rayo ay tahimik na nanginginain malapit sa kanya, tahimik siyang nangako sa sarili na ipagtatanggol ang kabayo anuman ang mangyari.
Kahit pa ang ibig sabihin nito ay kalabanin ang buong bayan o isakripisyo ang sariling kaligtasan. Hindi niya kayang panoorin si Rayo na parusahan dahil lamang sa kanyang pag-iral. Unti-unting gumaling si Rayo, araw-araw ay nababawasan ang kanyang pagkapilay at lalong lumalim ang koneksyon nila ni Margarita. Tuwing umaga, nadatnan niya itong naghihintay sa beranda, ang makintab nitong balahibo ay kumikislap sa liwanag ng araw. Ang buhay ni Margarita na dati nababalutan ng kalungkutan ay muling nabigyan ng kahulugan. Sa tulong ni Rayo, tila muling nabuhay ang kanyang diwa, may dahilan na siyang bumangon tuwing umaga. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam niyang siya'y buhay na buhay. Ngunit hindi lahat ay masaya sa sitwasyon. Ang mga babala ni Tomas ay nauwi na sa tuwirang pagbabanta. Isang hapon, lumapit siya kay Margarita habang ito'y nakaupo sa beranda, hawak ang sombrero at mahinang nagsabi, "Margarita, may natanggap na reklamo ang county tungkol sa isang Mustang na masyadong malapit sa mga kabahayan. Balak nilang magpadala ng grupo sa susunod na linggo para hulihin siya." Parang tinamaan ng kidlat si Margarita. Hulihin? Ibig mong sabihin dadalhin siya sa isa sa mga kulungan? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Malalim ang buntong hininga ni Tomas at bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Para sa ikabubuti rin ito, Margarita, hindi dapat napapalapit ang mga ligaw na kabayo sa mga tao. Hindi ito ligtas para sa kanila at para sa atin. Umiling si Margarita habang humigpit ang hawak niya sa sandalan ng kanyang wheelchair. Hindi siya banta, Tomas. Tinatangkang mabuhay lang siya, tulad nating lahat. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang panganib. Ang mga nahuhuling ligaw na Mustang ay kadalasang nauuwi sa masisikip na kulungan o ibinebenta sa mga taong may malabong intensyon. Ang ideya na mawalan si Rayo ng kalayaan ay napakasakit para sa kanya. Kinagabihan, tahimik siyang nakaupo sa beranda, malalim sa pag-iisip, nakatanaw sa malawak na kapatagan. Malapit si Rayo, ang anyo nito'y para bang isang estatwa laban sa papalubog na araw. Ang pag-iisip na baka madakip at ilayo si Rayo ay hindi niya matanggap. Ngunit bilang isang matandang babae sa wheelchair, ano nga ba ang kaya niyang gawin? Dumating ang sagot sa hindi inaasahang paraan kinabukasan. Habang bumibisita si Elena, ikinuwento ni Margarita ang balitang may darating na grupo para hulihin si Rayo. Sa halip na baliwalain ang kanyang pag-aalala, seryosong nakinig si Elena, halatang nababahala. "Paano kung ilipat natin siya sa mas ligtas na lugar?" Mungkahi niya. "May wildlife sanctuary sa kabilang bayan. May proteksyon doon para sa mga Mustang. Hindi ito ganap na ligaw, pero mas mainam naman kaysa makulong." Nagniningning ang mga mata ni Margarita sa pag-asa. "Sa tingin mo, tatanggapin nila siya?" "Tatawagan ko sila ngayon din," sagot ni Elena habang inaabot na ang kanyang telepono. Bukas ang loob ng sanctuary sa ideya, handa silang tanggapin si Rayo basta't maipapadala siya ng ligtas. Ngunit hindi ito magiging madali. Mahirap hulihin at ilipat ang isang ligaw na kabayo at alam ni Margarita na si Rayo ay hindi basta-basta magtitiwala kaninuman maliban sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa paghahanda. Inasikaso ni Elena ang pagkuha ng trailer para sa kabayo at nakipag-ugnayan sa isang lokal na veterinaryo upang matiyak ang kalagayan ni Rayo sa biyahe. Si Margarita naman ay ginugol ang halos lahat ng oras niya kay Rayo, unti-unting hinahanda ito sa nalalapit na paglalakbay. Kinakausap niya ito ng marahan, ipinaliwanag ang mga mangyayari kahit hindi siya sigurado kung nauunawaan siya ng kabayo. Dumating ang araw ng paglipat at ramdam ang tensyon sa hangin. Nasa tabi si Margarita upang panatilihing kalmado si Rayo habang dahan-dahang ginabayan ni na Elena at ng veterinaryo ang kabayo papunta sa trailer gamit ang mahihinahong kilos at pananalita. Halatang kabado si Rayo.
Ang mga tainga niya ay paikot-ikot at hindi mapakali ang kanyang mga paa. "Ayos lang, Rayo," bulong ni Margarita mula sa kanyang wheelchair. Matatag ang tinig kahit bahagyang namamaos sa damdamin. "Dadalhin ka sa lugar kung saan ligtas ka. Ipinapangako ko." Matapos ang tila walang katapusang sandali, sa wakas ay pumasok si Rayo sa trailer. Isinara ang pinto na may malakas na kalabog at agad ay bumalot ang lungkot kay Margarita. Alam niyang para ito sa ikabubuti ni Rayo, pero masakit pa rin sa puso na makita itong nakakulong. Habang palayo ang sasakyan, nanatili siyang nakaupo sa beranda, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay sa kandungan. Tahimik at tila walang buhay ang kapatagan sa kanyang harapan. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ginawa na niya ang lahat upang maprotektahan si Rayo, ngunit mabigat pa rin ang pasaning dulot ng kanilang paghihiwalay. Habang papalayo ang trailer at tuluyan nang nawala sa abot tanaw, mas lalo niyang naramdaman ang pag-iisa. Napagtanto ni Margarita kung gaano kalalim ang puwang na pinunan ni Rayo sa kanyang buhay. Isang puwang na hindi niya namalayang naroon hanggang sa siya ay muli nitong iniwan. Mag-isa, nilabanan niya ang magkahalong damdamin ng ginhawa at pagkawala. Naitaguyod niya ang kaligtasan ni Rayo, ngunit kapalit nito ay isang pamamaalam na hindi siya handang harapin. Kinagabihan, tumawag si Elena upang magbigay ng kaaliwan. "Lola, maayos ang pag-a-adjust ni Rayo," balita niya. May dalang katahimikan ang kanyang tinig. Higit pa sa isang kabayo si Rayo para kay Margarita, siya ang naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Nang dumating ang taglamig at nabalot ng puting yelo ang kapaligiran, nanatiling mainit ang puso ni Margarita sa kaalamang ligtas at masaya si Rayo. Madalas siyang bumisita, laging may dalang mga karot at mansanas para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa bawat pagdalaw, lalo pang lumalim ang ugnayan nila, isang patunay ng koneksyon na hindi kayang sirain ng distansya o panahon. Isang malamig ngunit maaraw na hapon, nakaupo si Margarita sa tabi ng kulungan ni Rayo, ikinukwento ang kanyang mga karanasan bago pa man dumating ang kabayo sa kanyang buhay. Ibinahagi niya ang mga personal niyang pakikibaka at ang kadilimang minsang bumalot sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagsasalaysay, marahan niyang naramdaman ang pagdampi ng nguso ni Rayo sa kanyang balikat, isang tahimik ngunit matatag na paalala na hindi na siya nag-iisa. Madalas sabihin ng mga tagapangalaga sa sanctuary na tila kinikilala talaga ni Rayo si Margarita. Lumalapit ito sa kanya ng may biyaya na para bang nararamdaman nito kung kailan niya kailangan ng pagdamay. Sa bawat pagkikita nila, nadarama ni Margarita ang isang malalim na pasasalamat. Binigyan niya si Rayo ng panibagong pagkakataon sa buhay at sa kapalit, pinayaman ni Rayo ang kanya. Habang unti-unting natutunaw ang nyebe at dumarating ang tagsibol na may dalang panibagong sigla, napagtanto ni Margarita kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Ang journal na sinusulat niya araw-araw ay naging talaan ng kanilang pinagsamang katatagan, isang dokumento ng paglalakbay na binago sila pareho. Sa tulong at paghikayat ni Elena, napagpasyahan ni Margarita na ibahagi ang kanyang karanasan sa mas maraming tao. Nagsimula siyang bumisita sa mga paaralan upang magkwento tungkol sa kahalagahan ng malasakit at sa lalim ng koneksyon na maaari nating mabuo sa mga hayop. Ang kwento ni Rayo ay tumimo sa puso ng marami, nagbibigay inspirasyon upang harapin ang sariling mga hamon at hanapin ang kagandahan sa gitna ng kanilang mga sitwasyon. Ang ugnayan nina Margarita at Rayo ay naging buhay na patunay ng iba't ibang anyo ng paggaling. Habang humahaba at umiinit ang mga araw, bawat pagbisita niya sa sanctuary ay muling nagpapalakas ng kanyang pag-asa at saya. Pinatotohanan nito na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hadlang.
nalulupig ang takot at nalalampasan ang mga limitasyon. Hindi na lamang si Margarita isang tagapag-alaga, isa na siyang mandirigma, binago ng lubusan ng isang mailap na espiritu na dumating sa kanyang buhay. Para kay Margarita, si Rayo ay hindi lang isang mustang. Siya ang naging inspirasyon ng bagong yugto sa kanilang buhay. Isang musang nagbuklod sa dalawang mundo. Isang malamig ngunit malinaw na umaga ng taglagas. Habang nakaupo siya sa beranda at pinagmamasdan ang gintong sikat ng araw na humahaplos sa kapatagan, naalala niya si Rayo na malayang tumatakbo sa malawak na damuhan ng sanctuary. Pinangungunahan ang kanyang kawan taglay, ang parehong lakas at kagandahan na unang humuli sa kanyang puso. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang bumulong siya sa hangin. Salamat, Rayo, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng mabuhay. Habang buhay nang nabago ang buhay ni Margarita dahil sa isang sandaling pagkikita sa isang ligaw na mustang, at ang mga aral na iniwan ni Rayo ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang patunay ng koneksyong maaaring mabuo sa pagitan ng tao at hayop. Higit pa ito sa simpleng pagkaligtas. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng pag-asa, paggaling at tapang sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang matagumpay na paglipat ni Rayo sa isang ligtas at malayang lugar ay sumasalamin din sa muling pagkabuhay ng layunin at lakas ni Margarita. Kung nainspirasyon ka ng kwentong ito, tandaan mo na kahit ang pinakamaliit na kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Hayaang magsilbing paalala ang kwento ni na Margarita at Rayo na ang kagandahan at koneksyon ay madalas nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At bago ka umalis, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong pinahahalagahan ang mga kwentong puno ng pag-asa at tapang. Sa iyong suporta, maipagpapatuloy natin ang pagbabahagi ng mga inspirasyong nagpapatunay sa kahangahangang kapangyarihan ng kabutihan.